Mga ka-RSP, ngayong Miyerkules na umaga, alamin at suriin natin ang inyong mga karapatan sa ilalim ng batas. Kasama ang ating legal expert na si Attorney Ruel Ilagan. Dito lang yan sa Legal Ba? Magandang umaga sa inyong lahat. Hindi lang yan mga ka-RSP kasi tumatanggap na kami ng mga mensahe para sa inyong mga tanong at problema na maaari nating talakayin at pag-usapan. Kaya ngayong umaga, may bago tayong sender na nanghingi ng legal advice. Pakinggan po natin ito. Magandang araw po, attorney. Hindi na po ako magpapakilala. Hihingi po sana ako ng legal advice at tulong sa sitwasyon ko ngayon. Nahuli ko po kasi ang asawa ko na may ibang babae. Sobrang sakit po para sa akin dahil mahal ko pa rin siya. Gusto ko rin po sanang mailigtas pa ang aming pagsasama. Tatanong ko po sana kung may legal ba na paraan para mapanagot o makasuhan ng kabit niya. Kung mayroon po, maaari ba itong humantong sa pagkakakulong? Hindi ko po alam kung ano ang tamang gawin, kaya lumapit po ako sa inyo para sa inyong gabay. Ano po ba ang pinakamabuting hakbang at legal na paraan sa aking sitwasyon? Okay, yung pinakatanong niya ay yung mismong asawa niya ay may kabet pero wala pa masyadong detalye doon, attorney. Pero usually, meron agad kasong kakaharapin yan, di ba? Kwentuhan mo kami. Yeah, napakainit ng topic natin ngayon kasi alam mo natin na madaming makaka-relate sa topic ng mga kabit, di ba? So, pag mga usapang kabit, kailangan nating malaman kung babae o lalaki yung gagawa, meaning yung offender, okay? Ito, babae ito. Babae. So, hindi, kung yung married woman, yung nagkakaroon ng kabit, ang magiging kaso niya is adultery. Okay. Sa ilalim ng batas, ang ginagawa ito if a married woman had a sexual intercourse with a man na hindi niya asawa. Ganun kasimple. Okay? Pag lalaki, dito mas komplikado. Okay? Yung lalaki, yung offender dito, dapat he should keep a mistress in the conjugal dwelling, meaning yung kabit niya, dapat tinitira niya doon sa conjugal dwelling nila. That's one. Second, nagkaroon siya ng sexual intercourse with a woman under scandalous circumstances. Ibig sabihin, kailangan scandalous, hindi pwedeng nakipag-talik lang siya sa ibang tao. Kailangan scandalous circumstances. Pangatlo, kinikip niya yung kabit niya sa bahay other than their conjugal dwelling. Okay, yung scandalous, ibig sabihin, regardless kung meron siyang kasamang ibang babae, pero halimbawa wala pa nangyayaring intercourse, hindi siya pwede maging ground? Hindi pa siya concubinage. Kaya sinasabi sinasabi napaka-unfair kasi bakit ka naman mas madaling patunayan kung babae nagkaroon ng kabit kasi papatunayan mo lang doon nagkaroon ng sexual intercourse. If you have evidence nagkaroon ng sexual intercourse yung asawang babae sa isang lalaki, pwede ka ng adultery. Pero sa lalaki, strict. Kahit nagkaroon niya ng sexual intercourse pero hindi scandalous circumstances, hindi siya magiging concubinage. Okay, kasi so, even example, may text message lang ang isang lalaki na may asawa doon sa isang babae na nagpapakita ng I love you, iiwan ko asawa ko. Hindi siya concubinage kasi tatlo, tandaan natin. Una, kailangan kinikip niya sa conjugal dwelling. Okay, so binabahay niya doon sa conjugal dwelling nila. Okay. Pangalawa, sexual intercourse under scandalous circumstances. Okay, pangatlo naman, binabahay niya sa ibang bahay, hindi doon sa conjugal dwelling. So, the mere texting or halimbawa may mga Pero yung babae kinakausap pwedeng ka, kasuhan. pwede kang... Yung kinabet, pwede bang kasuhan yon? So, ito naman yung pangalawang another challenge. Okay? Yung kasing crimes ng adultery and concubinage, tinatawag tong private crimes. Unlike other crimes. Ibig sabihin, dapat ang mag-file nito is the offended party. Okay. Ibig sabihin yung asawa. And yung offended party, kung magpa-file siya, kailangan i-file niya against the wife, tsaka yung kabit, or against the husband and kabit. Kailangan magkasama parati. Okay. Pero ito yung medyo maganda ngayon. So, mayroon ng bago kasing case na dinicide yung Supreme Court. Dati kasi sinasabi nga natin pag concubinage, very strict. So, judicial decision? Oo. Okay. Very strict kasi sinasabi nila, mas madami kasing mambabatas na lalaki. So siguro para hindi sila... Masyadong patriarchal. Kaya para hindi sila maging liable doon sa... Yun lang naman na sinasabi ng mga tao. Pero ngayon, meron kasing decision na yung marital infidelity could be a ground for psychological violence under the VAUSI, Violence Against Women and Children. So doon ilalagay? Doon ilalagay. So medyo wala na tayong lusot ngayon.
Ayun. Paano ba ang tamang pagsampa rito? Kailangan ba sa barangay muna or pwede namang mag-hire na agad ng lawyer for this? Yeah. Pwede ka na mag-hire ng lawyer, mag-file ka ng complaint affidavit, pero pinaka-importante dito talaga is ebidensya. Minsan kasi kalimitan pagka may mga infidelity, haka-haka lang, Okay. sabi-sabi. Pero at the end of the day, kung mag-file tayo ng kaso, kailangan may ebidensya talaga tayo, hindi lang haka-haka or hearsay na statements or evidence. Okay, may mga instances ba, attorney, na even after mag-file ng kaso, dahil mahal pa rin yung asawa niya, naatras ang kaso, what happens pag gano'n? Yes, yes. Kaya nga ito yung private crime, offended party lang yung pwede mag-file. So minsan habang nagtatrial na, nagkakasundo, so minsan inuurong yung kaso. Okay, anong pwede mangyari doon sa kakasuhan mo na asawa mo o kaya naman yung kabit niya? Kung pagkasamahin mo, what could be the worst case scenario na pwedeng kaharapin Yes. in case sila ay makitang guilty? Of course, if they're liable for adultery, concubinage, mayroong imprisonment. Okay. May imprisonment to not exceeding 6 years yung imprisonment. So makukulong yung mga offended parties. Okay, kailan pwede maging admissible ang ebidensya? Kasi we understand some of, like, nasa constitution natin yung privacy of communication and correspondence, unauthorized recording, wiretapping. Kailan natin pwedeng makita ang isang ebidensya bilang admissible, like palihim na kumuha ng video o the recording na hack na chat account, sa mo? So, unang-una, hindi lahat ng ebidensya na makukuha natin are admissible. Okay. Meron din tayong batas na sumasakop kung paano magiging admissible yung mga ebidensya. Katulad sinabi mo kanina, kung nag-record mo without the consent of the party, so unauthorized recording, you cannot use that as evidence in court. Okay, pangalawa, kung halimbawa hinak mo yung accounts or other social media accounts, you can be liable for unauthorized access. So ang ibig ko sabihin, huwag tayo magpadalos-dalos. We have to know na kailangan nating suportahan ng ebidensya na tatanggapin sa korte. Like, attorney, for instance, there is a video na talagang may mga ganito kung scandal din pag-uusapan natin. Nakita niya yung asawa niya, alam niya mag-check-in somewhere, sa isang motel, apartel. Then all of a sudden, biglang sumugod si asawa kahit hindi pinayagan ng apartel because it's a private property. All of a sudden, bigla na lang sinira yung pintuan at nakita yung mag-asawa, yung lalaki at saka yung kabit. Yung video na yon, could that be considered as an evidence? That can be considered as evidence Okay. in that case. Alright, so in any cases, what are the documents na kailangan ihanda kung lalapit ka sa batas? Unang-una, yung evidence natin must be based on personal knowledge. Mas maganda para sigurado tayo na ibig sabihin yung offended party or yung mga witnesses, sila talaga nakita nila Okay. yung mga circumstances leading to the sexual intercourse or to the marital infidelity. Okay. Yun yung pinaka-importante kasi maaring, may sinasabi nga tayo sa batas, there's a difference between the actual truth and the Okay. legal truth. Maaring alam natin na ito yung katotohanan, pero yung katotohanan na alam natin, hindi supported ng evidence. Okay. So, kailangan mas maganda na based on personal knowledge natin at may mga witnesses tayo also who can testify na nakita nila at alam nila yung circumstances leading to the infidelity. Okay, and also, marriage certificate mo, birth Of course, certificate. syempre kailangan mo i-prove na mag-asawa kayo. So, yung marriage certificate niyo, you need to secure the marriage certificate to prove na married kayo. At yung affidavit. At mga affidavit sa mga witnesses. Attorney, the girl said, yung kabet, hindi ko po alam na may asawa itong kinakasama ko. Pwede pa rin ba siyang maisama as akusado doon sa kasong i-file ng mismong asawa? Yes, kasi hindi naman kailangan umamin yung kabit para ma-charge siya. Okay? So, they can be impleaded as respondents or accused in the case. So, defense lang yun nung sasabihin ng kabit na wala siyang alam. Kasi sa adultery, for instance, kailangan yung lalaki alam niya na married yung babae. So, that's an element of the crime. That's a defense dun sa offender. Pero, defense na yun. Paano kung parehas sa magkabitan tong dalawang to at parehas silang may asawa? Parehas- Pwede bang magparang class suit itong dalawang iniwang asawa? Hindi sila magsasama ng Kaso, kaso maghiwalay. kasi yung injury nila personal to them. But yes, they can file cases against each other. Ayun. Siguro panghuli naman, attorney, ano mapapayo niyo sa mga ganitong klaseng sitwasyon ngayon? Una-una, wag tayo magpadalos-dalos. Una-una, padalos-dalos tayo sa desisyon, maaring hiwalay na tayo ilang years, 10, 20 years, pero sa mata ng batas, kung hindi pa na-dissolve yung marriage natin, we're still liable kung makakaroon tayo ng relationship or sexual intercourse sa tao na hindi natin asawa. That's one. Ayan, okay. Pangalawa, wag din tayo magpadalos-dalos sa pag-file ng case o kaya sa galit natin. Kasi we have to understand
na kailangan natin suportahan ng ebidensya kung ano man yung nangyayari or violation na na-experience natin. Kaya nga sinasabi ko, there's a difference between the actual truth and the legal truth. Ayan. Kayo ha, yung mga nasa studio, iwasan niyo yung pagkakabit-kabit na yan. At sa mga nagtatrabaho, sa kung anumang kumpanya, maganda po maging loyal tayo, maging faithful tayo sa ating asawa. Salamat, attorney, sa iyong legal advice para sa ating letter sender. So mga ka-RSP, lagi nating tatandaan ng pagiging maalam sa batas ay malakas laban sa kahit anong panloloko. Kaya kung kailangan nyo ng payo o malinaw na paliwanag tungkol sa mga batas, magpadala lamang kayo ng mensahe sa amin at tatalakayin namin yan sa susunod na episode ng Legal Ba? Ayan. At syempre tandaan na may mahalagang may ebidensya kang hawak. Pero siguraduhin legal ito para magamit sa tama. Ang pangangabit, hindi po legal yan. Muli, maraming salamat, Attorney Roel Ilagan.